Okay, good afternoon once again. So our course is kuan class no. Ako lang i-review. This course is elective 4 and ang atong take for this course or ang course description is introduction to microcontroller. Then kasagaran siguro diri nga klase graduating. So nabay kuan diri na belong sa or ni join diri nga course or class nga dili pa graduating kanang dili pa napa mo nabilin nga mga kuan ba courses under sa BCME program nga kaunon pa ninyo sunod semester. So graduating ba tanan? Dili Hello? tanan, sir. Dili, sir. So pwede mahibaw-an og kuan kinsay mga graduating kuan lang dire student. Please kuan lang kanang pasabot og graduating class kanang kuan nakuha na ninyo tanang courses under sa BCMA program up to karon nga semester. So ikuan lang ko no, palihog lang ko og type sa kuan sa GC na to sa mga graduating student ani nga kuan ani nga kurso. Kay importante kayo since nanay directives coming from the dean nga ipauna og submit ang grades for graduating students. So kita medyo mawahit ta gamay pero dili po ko magpalit pag ayo og submit. So more or less makasubmit na unta ko og grade mga next week sa mga graduating student. So pero dili pasabot na class nga once mohatag na ko grado dili na mo dili na mo comply sa additional nga mga requirements. So nagya po yung mga requirements. Kaya naman tay kuan mga gipang target nga mga activities. At least dili kayo daghan ang atong kuwang. So mo to ang importante kayo nga kuan klasa na at least na ako idea kinsay graduating para makibaw ko kinsay dapat mo submit og grades. Then ikaduha is all about our activity sa Arduino nga since pasabito naman ang mga pasabito naman may grado sa mga graduating students. So by next week dapat na nga maka-submit na pud og final project ang mga graduating students. So dili ko mo demand og nindot kaayo nga mga prototype as long as kuan lang yun guys kuan lang ninyo ma-apply lang ninyo ang knowledge sa microcontroller to control mechanical systems or pwede po ninyo gamiton ang microcontroller as a data acquisition system. So kani atong i-take up karon nga meeting is all about interfacing Arduino and isa ka data acquisition system kaning LabVIEW coming from National Instruments. So mag-sample tag unsaon nato pag-interface unsa may program nga gamiton. So nana ko na kuan ni last week na kanang providean na guide silang Buakin si Buakin o si Montero no og namoy additional nga pangutana pwede ra pud mo refer nila since na kuan na ko sila na naka-test na may og running na gyud nga program sa LabVIEW. Pero simple ra to and mao po niya tong gamon nga activity. Inighuman ani nga discussion.
Okay ra ba? Nakadungog ba? Madungog ka, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ang first na tong activity and ang inyong buhaton lang yun is purely moral lang yun o inyong kopyaon ang program, which is one, controlling LED. Controlling LED nga connected sa Arduino, pwede rin ka ng LED nga kanang built-in na sa Arduino, kanang connected sa pin 13 or pwede po daw mag-connect mong laing LED sa inyong Arduino. Kontrolo na nato using push button nga nasa tong LabVIEW environment, meaning program na siya or nasa tong GUI, graphical user interface. So ang purpose lang na is ang imong control na sa LabVIEW environment, ang imong output na sa Arduino. So meaning to say naka-control na kana naay kuan, nanay interface nga nahitabo between LabVIEW and Arduino. Pero this time ang control na sa LabVIEW and ang output na sa Arduino. Then second activity na to is input devices nga nasa Arduino like sensors or potentiometer na connected sa og wala mo'y kanang module, so pwede ra connected siya sa analog input, any of the analog input, kuan man siguro na unong kabuka analog input or analog pins, any of that analog pins. So inyo nang i-display ang value sa sensor dito sa indicators nga gigama nimo sa LabVIEW. So ang atong murag control or ang atong input device karon nasa Arduino and ang display niya, meaning nasa output nga muguas dito sa GUI sa LabVIEW. And ang ikatulong activity, kamoy mag-design. So ang inyong design nun is combination na sa control and display nga nasa LabVIEW as well as control and display nga nasa Arduino. Idungan na ninyo o run i-run na simultaneously. So para mabuhat na nato, pwede nato sugdan ang mga preliminaries on sound pag set up sa LabVIEW. Ako i-share ang akong screen. Makita ninyo akong screen. Yes, sir. Kita, sir. Okay. So ang una na itong buhaton class is kinahanglan na ang Arduino as well as itong mga input o output devices nga kinahanglan na ito i-connect sa Arduino. And katong mga auxiliaries like jumper wires o breadboard. Then sunod, i-connect ninyo ang Arduino sa inyong laptop. Then i-determine or i-set up ninyo tarong. Try to open your kaning IDE software sa Arduino. Kaning siya. Then i-check ninyo dire og sakto bang Arduino board niya. This time wala man ako ang physical na Arduino, so dili mo appear og unsa nga port ang connected sa Arduino. Pero i-set na niyo and anad na mo ana dapita sa pag-set. Then sunod ninyo nga buhaton once connected ng Arduino, i-upload ninyo tong Lifa_base, which is kana siya na appeal na siya sa inyong installation sa LabVIEW interface for Arduino.
once gi-add in na to ninyo sa LabVIEW nga software, ma-appeal na to siya nga sketch which is intended for the Arduino nga IDE. So panalitan ang inyong laptop is 64-bit ang iyang architecture ng OS ninyo sa pag-install. So ano na siya makita sa program files. Pero kung ang inyong installation or ang inyong gigamit is 32-bit, diri na siya sa program files times 86. Or ang meaning ana x times 86 is 32-bit. Then sa program sa ko ang case 64-bit ang ako ang gi-install. So diri sa program files, then sa National Instruments, then 2018 ang akong version. Then sa vi.live. Then sunod is katong LabVIEW interface for Arduino. And firmware, Lipabase. Then i-run ninyo or i-open ninyo yung Lipabase sa Arduino IDE. Okay, if connected na ang Arduino, diretso na ni, since okay na yun siya nga program, no need to verify, or during pag-upload ninyo, automatic na na-upload siya ma-verify and upload. Kaya dili ma-upload ng program sa atong Arduino if naay problema, ay verify na niya na. Okay, once na install na ninyo or na-upload na ni siya sa Arduino kaning Lipabase, so mao ni siya ang program nga mo initiate og contact or may initiate og communication unsa may gi-feed sa LabVIEW nga program padulong sa Arduino para iyang i-execute. So once ma-upload na ni, wala na ang atong control nga buhaton or atong programming nga buhaton dito na sa LabVIEW. So wala na tay buhaton diri sa IDE. Usually mao na nga case, wala na buhaton diri sa Arduino IDE. So i-close na lang ni siya. Then mao ni ang forma sa LabVIEW nga software, mao ni ang iyang main nga menu. So isa pod inyong bantayan class if na install na to or na-add-in na to ninyo tong LabVIEW interface for Arduino using VI Package Manager. Isa po ninyo bantayan, dapat na-install na po ninyo tong INI Visa. So ang INI Visa, mo na siya ang driver para mag-communicate ang Arduino and LabVIEW or any other hardware maka-communicate sa LabVIEW through the serial communication port kaning USB port na to. Kay once gani wala na ninyo ma-install, so magproblema gyud mo during class, during programming or during pagpara ninyo sa inyong program. So sunod na to nga buhaton is pwede og mag-file, then create a project, or pwede na pud og dili ka mag-create og project wherein under that project daghan kag mga programs nga ipangbutang. So once mag-create kag project murag maka-generate siya og bag-o nga folder. Pero ato nang escape, pwede ra new VI inyong buhaton. Open new VI or virtual instrument. Once i-click na ninyo, automatic mo pop up ning duha ka window or duha ka windows. So gi-introduce na nila ko last time kaning duha ka windows, mao ni ang front panel or mao ni mahimo nato nga GUI, graphical user interface. So ang iyang forma na magdepende on saon nato pag-design, saon nato pag-arrange. So mas mas artistic mo, mas nindot siya tanawon. Then kaning second nga window is for the programming or gitawag siya block diagram. So block diagram, since ang atong programming is block programming using blocks, atong function naka-block. Okay, once gani na-install na nato itong LabVIEW interface for Arduino,
inig right click na to, muguwas na ni siya kani siya nga function. Nanay folder nga daghan kayong mga functions or block functions under the Arduino. So multi-purpose aning LabVIEW interface for Arduino. So out of many blocks, ang atong gamiton, kinaunahan nga gamiton yun is kaning init or initialization. Palihog lang ko kuan ha, kanang interrupt if namoy mga pangutana. Makuan pa ba? Dungog pa ang tingog or nakasunod pa mo? Yes, sir. Excuse ma. Okay. So init or initialization. Ang screen klaro ra ba? Di ba galag? Wala galag akong internet. Okay, sir. Kilag sa awa, sir, kay hinay ako, sir. Sige lang. Sa imuha siguro ng connection. As long as ang uban okay ra. Para panalitan if namoy dili mo ka-catch up, you can ask your classmates. So, first is kaning initialization. Sunod is kaning close. So, tanang program is na initialization and close aning sa Arduino. Then, para dili po magbalik-balik o kaning siya, dili ko magbalik-balik o right click, press. Pwede niyo i-press ni siya kaning pin para dili mawala once mo ibutang ninyo ang block diagram or ang function dito sa window. I-press lang para magpabilin siya direct. Take note nga, once magama mo aning program, magsubay ra gihapon ang iyang process sa kanang murag program or sketch sa Arduino using the IDE software. So isa ka sample ani class kani. Mag-open ko sa IDE balik. Okay, dada isa ka program. Okay. So ang primero ninyong buhaton is kani mag-set up, initialization. So mag-set og mga kanang mga variable. Then sunod kaning setup. So kung ang atong buhaton is ako i-delete ni. For example, ang atong buhaton is pasigaon nato ang LED and kanang LED nga 13 ang atong pasigaon, kanang connected to pin 13 kay nana siya built-in nga LED. So ang atong buhaton is pin mode, then type code 13 which is pasabot ani kaning pin 13, himuon akong output. Then sunod nga process diri sa void loop, ako na siyang gamiton ang digital write nga program unsay akong writean kaning 13 para mosiga siya akong himuon nga high. Then pwede butangan ako delay. Then sunod na po digital write 13 low, delay. So ang nahitabuan na inigparan ako sa program padung or inig-upload na ko sa Arduino, then ipara na mo blink tong LED 13. So once gani mag-program mo diri sa LabVIEW, ingani ra gihapon ang iyang setup. So ang unahon ninyo is mag-set up. Inyong i-set up ng pin 13 as an output nga pin para siya may muhatag og voltahe either 0 or 5. Then sunod kanang pin 13 gamitan ninyo og command nga digital write para makakuman mo hatagan ba ninyo og voltahe or mo output ba ang pin 13 og voltahe nga 0 or mo output ba siya voltahe nga 5. So ingani ra pud ang mahitabo. Ang mga programs na belong sa low level nga folder, click lang na siya.
daghan kayo mo pop up na mga blocks or block function. So first is katong mag-set ka sa pin. Kani siya set digital pin mode. Then dungano na lang po nato sa katong sulod nga process katong digital write. So natay digital write pin. Okay. Since kani ang akong laptop walay Arduino nga naka-connect ani, by double clicking the initialization kani init, nay makita dire kasagaran nga mga values diri is mga kuha na class kanang mga default values na pwede sa og dili ninyo i-change sa karon ang isa ra nga i-change ninyo importante kayo is kaning visa resource. Dapat kay bawo mo asa nga communication port na bilong ang Arduino nga inyong gi-taod or gi-suksok sa laptop. So dire pwede ra og i-click din ninyo ning kani siya nga arrow para na mga options. Pero this time wala may connected na Arduino so wala i-suggest niya nga port. So importante kanilang pag-setup. Then sunod nga process kaniya mao na yung initialization i-set up ni ninyo. Then sunod nga process atong ipang-connect ning tanang Arduino resource kaning naka-pink kaning nasa ibabaw, i-connect ni nato tanan hantod mabot siya sa close. Connect ni kani diha. Then kani pong sa pikas connect dire. Then kani connect sa close. Then kaning sa ubos is ang error out. Ang error out sa initialization, i-connect ninyo sa error in sa sunod nga block. Then ibuhat ang similar process. Okay. Okay, right click ni double click po nato ani class dire. Ay mo makuha niya na mo pop up gihapon na menu. Pwede ra po i-click ni ninyo then karing question mark i-highlight, dapat naka-highlight. Then pwede mo tanaw sa mga info dire aning question mark niya. So kaning ma-zoom ba ni? So kani siya nga block is ang katong pin mode. So duha ka terminals ang wala pa nato ma-connect. Ang isa is kaning digital I/O nga pin. So this time ang atong pin nga gamiton is 13. So i-kuan lang, right click lang na siya class. Then create constant. Then automatic ang iyang default 0 ang iyang ibutang. Pulihi lang nagbalyo nga 13. Sabot ani nga gamiton nato ning pin 13. Then kaning sa ubos kaning ikaduha nga wala pa na connected is ang pin mode. So naka-default siya input. Since ang 13 konektahan na tog LED para gamiton nato as an output. So dili ta mo gamit ani yang default. Again, right click. Then create constant. Once mo create kag constant, automatic nga na kay option nga either input or output. So we will utilize output. Okay, then pwede na to na siya isibog para dili kayo guot. Then there is sa pikas kaning digital write. Again, duha gyapon ka ports ani ang dili connected. So ang isa is ang digital I/O which is naka-default siya at 0. So ang atong buhaton since ang atong write-an is 13 lang gyapon kay mo atong gi-set up.
So pwede ra create constant then magbutang tag 13 or pwede ra i-direct natong connect diri sa 13 nga value diha. Kay same ra man sila value. Then kaning isa ka value which is ang iyang value nga i-write og 0 gani ang iyang value meaning naka-off siya or walay voltaheng nagi-provide. Then kung naka 1 meaning nihatag siya 5 volts, pwede ni nato butangan og value either create constant, butangan nato either 0 or 1. So kung 0, ang LED sa atong pin 13 nga connected sa Arduino dili mo on, pero butangan nato 1, automatic nga mo on tong LED na connected sa pin 13. Pero para makontrol ni nato using push button nga nasa love you, ang atong buhaton na ni class, mag-create ka diri sa front panel o push button. Right click sa boolean, push button, butang na to diri. Then pwede ipada ako ni siya. So mo ni gamito na to o nga control para ipa-on or off na to ang LED nga connected sa Arduino. Kay once gani nag-create ta diri button, automatic po nga ni-appear diri sa block diagram. And take note nga kani siyang boolean diri, ang iyang value is true or false, dili pwede na to ma-connect directly to diri nga terminal since ang value nga pangitaon niya diri is numerical value, dili P or F. Maning na error once i-connect niya to dire. So mao na yung na-encounter nga error o kani mo X. So ang solution ana is ari diri sa function or functions then boolean, i-convert ninyo ang boolean nga true or false to numerical value na 0 or 1. Ana siya. Then pwede na ka makakonect. So ang pasabot lang ani class nga once i-press ninyo dire kaning push button, once gara ng program, iya lang i-flip ang value sa iyang i-provide diri sa digital right pin og 0 and 1 or high and low or 0 volts or 5 volts using this control. And automatic na ni siya nga mao na ni ang control sa atong Arduino. And last na atong bantayanan, nagtanaw na to diri sa program sa Arduino IDE, take note nga kaning digital write nga command nabilong ni siya sa void loop or mag-loop ni siya kapunay. So, kung tanaw na to ni siyang diri nga program sa block diagram, ang kaning digital write dapat nabilong or nasulod ni siya sa loop nga structure. So, para mabuhat na nato, right click, then dili na ta sa Arduino nga folder, diri na ta sa structure, mo gamit aning while loop. So while loop, click, then ato na siyang isod ning digital write sa while loop. So take note kanilang digital write isod sa while loop. Then once i-runin ako, magka-error ni siya since kinahanglan tag control para pag-terminate sa while loop. So, kaning puwa diri sa ubos, na conditions usaon pag-terminate sa loop, i-kuan lang ni, right-click lang ni, right-click, create constant, or pwede create control. Once gani mo create a control, na automatic nga mo pop up na button, push button lang yapon, mo pop up sa front panel. Take note na kung sa'y nabutang sa front panel. So, create control. So, na ini pop up dire. Ano dire? Na ini pop up nga stop.
So mo ni ang atong mo terminate sa loop, sa while loop. Kung dangon nimo pero garan gyapon ang program. So terminating condition. Okay, kani siya Yes, sir. program class mao na ni ang program sa atong first activity, how to control LED or any other output using push button or any control na atong gibuhat sa LabVIEW environment. For this topic. No, nakakuha ba? Nakasunod ba? Hello? Mr. Talo na hello, madungog pa bang tingog? Yes, sir. Yes, sir. As, Yes, sir. naputol ang video ganina. Kaya murag nailos mo daw connection. Asa dapita kutob na putol ang class discussion. Hello? Hello? Sir. Okay, kanang Mr. Vitor, asa dapita na putol ang discussion? Katong pagpangutana na nimo sir og katong nakasabot ba sir? Ang video at that time sir. Pero na kita niyo ang process sa program. Yes sir, nakita sir. Okay. So ang pag-program sa LabVIEW, iato lang siya klasa katong akong gi-present.
And nanam po anyway, daghan na kayong mga YouTube tutorial. And if nagani mo kuan concern, ang problema na kanang pag-set up ra man gyud primero sa naibantayan na nag-set up ba. So feel free to kuan na lang kanang contact me through GC or sa stream sa Google Classroom, or pwede ra pud makapangutana mo nilang kuan either Montero o si Joaquin, ay naka-experience na sila sa pagparan. Kanas lang sa siguro kay medyo dili maayo ang akong kuan dire signal sa network. And karong taon-taon or karong gabi siguro ma-upload na nako ang activity. So inyong button lang is just to kuan kanang first two activities inyo lang i-copy ng kuan katong program, inyo lang i-implement, then sa ikatulong activity kamo may mag-design sa program na. And kana po siyang activity, daghan na po na siya og sample siguro similar nga program makita sa internet. So dili problema. And sa mga graduating students, so dapat makahuna-huna na mo og project and magamag yapon ko guidelines, assignment nga i-post na ko within today or ugma para mahimo ninyong guide sa paggama sa inyong final project. So dili necessary nga kuan klasa lisod, ang importante lang nga ma-apply na to ang knowledge sa microcontroller, particularly kaning kuan mas maayo og inyong i-incorporate sa LabVIEW. Okay, I think that's all. Nabay pangutana? Okay ra, sir. If walay pangutana, then i-end na nato ang meeting. Thank you for joining the meeting. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.